Magaling sila. Medyo mayabang. Normally, the notion is that they're kind of mayabang, but I don't really think so. Okay naman sila, pero paminsan sa sobrang dami nilang ginagawa sa university, nagiging tamad na sa pag-aaral. Okay naman, pag nag-aaral, para mag-balance eh. Yun lang naman lahat eh, di ba? Balance. Ito ang alay ko, ito ang storya mo. Alamat na kailangan makilala ng buong mundo. Isang pagpupugay, kailangan ipagdiwang. Pasasalamat at ika'y isinilang. Di pangkaraniwan para siyang superhero. Hinarap lahat ng pagsubok, yung iba hindi biro. Meron siyang misyon, kaya walang takot sumabak. Mga buhay na nagkasalalay sa kanyang pangarap. Parang pelikula, action, adventure, drama. May konting comedy, love story na pangmasa. Galing sa wala, akala mo talo na tapos. Yung pala siya yung bida, kaya lahat sila paos. Kasi sigaw, kahihiyaw, selebrasyon. Buong mundo magtataka, kakaibang okasyon. Itaas ang kamay, sumigaw ng hoy. Ito ang araw mo, bayaning Pinoy. Sa mga bida ng tunay na nagpakita ng husay dito sa liga ng buhay. Mga kamyon, mga dakila, hindi sumuko din. Nakakataas ba ang atleta sa isang normal na estudyante? Hirap tanong na yan, pero siguro sa mga normal na estudyante na walang ginawa kundi mag-aral, mas maganda naman na meron kang ginagawa na hindi puro pag-aaral lang. Diba? Hindi porket kasali sa isang team, mas mataas po sa mga rin. Gusto ko sana lahat ng mga tao nakaranas yung feeling na maging part ng isang team. Kasi sobrang Nakatataas ng tingin, hindi natin siya maiwasan. Meron talaga. Kasi yung nature ng sport ay parang iangat mo yung isang grupo na nire-represent mo. So kung ako, nire-represent ko yung grupo natin at inangat ko yun, malamang iuduluhin niyo ako. So hindi natin maiwasan yun. So meron talaga. Meron talaga. Hindi ko lang nakikita. Hindi lang sa nakikita ko, tingin ko lang. Maraming nakakita na gano'n. Meron talaga. Mga kaso kung saan inabuso ng pagiging atleta, yun, isa na yun. Dahil alam ko, yung idolo ako nito. Sarap patuin nito ah. Kasi pag atleta ka, parang kang binibigyan ng special power. Parang kang superhero. Bigyan ka ng power na lumalabas sa kamay. Okay? At pag naramdaman ng atleta yun, mawawala na sila sa isip nila. Pag naramdaman nila na lumakas sila, parang nawawala yung justice sa isip nila. To the point na sa lahat ng tao i-apply nila yung lakas nila. Yung personalidad niya. Meron siyang personalidad na nakukuha sa training. Kapag tinitrain ka kasi, kasamang tinitrain sa'yo yung pagiging matapang. Maging matapang ka para sa eskwelahan. Ang problema, may mga atleta na dinadala yung pagiging matapang na yun sa klase. So parang kinakain na yung mga klase na in terms of personality. Lalaro ng basketball, tapos itoton, di ba? Mga ganyan, lalaro ng basketball, tapos football, tapos tutulak-tulak, tapos gagawin di ba? Yun. Kaya kong gumawa ng isang loser, gagawin yung superhero. So ano ang mga natutunan ng mga atleta sa mga coach? Sa tingin ko mas naging disiplinado ako. It helped me learn to be more disciplined. Makikisama sa iba. Hindi malasakit. You learn to be part of a team. Actually, sa pagiging student-athlete, yan talaga yung number one. Maturuan ng disiplina yung bata na pag sinabing punta ka ng ganitong oras, pupunta ka, ganyan. Ito yung gagawin natin sa araw na to. Kailangan gawin mo, tatapusin mo yan.
hindi dahil pagod ka or nagmamadali ka, hindi mo tatapusin. Hindi. Yung disiplina ng pagsunod sa usapan. Ganyan. Ang course ko ng college, sports science, at nag-try ako na maging student athlete. Nag-training ako sa volleyball team ng UP. Nag-train din ako sa swimming team ng UP. Yung experience ko na yun, kasi ang training umaga eh. Nakapagod. Hanggang doon sa punto na kapag pumapasok na ako sa mga klase, yung talagang inaantok ako. Kami mga atleta tayo na ganyan. Naantok sa klase, nagtulog. Pero doon sa point na yun, siguro doon namimili yung atleta. Between being student and being an athlete. Pag naramdaman na yun na, ano ba yung priority? Before anything, you're always a student athlete. Kailangan mo mag-invest sa dyan bago mag-invest. Mas mahalaga sa akin yung pag-aaral. Kaya tuwing mahirap yung aral o madami yung gawain bahay, kailangan ko gawin yung nangyari. Ibig ko sa tuwing lunch break, recess, nag-aaral ako. Bago naibig oras pa ako training, medyo late pa rin yung nakakauwi after school. I spend like 3 hours of training. Pagkatapos ng training ko, uwi ka agad sa bahay, tapos kain, tapos tutulog agad. So, I don't have a lot of time to myself. I don't have a lot of time to go to Para sa akin talaga yung paghahati-hati ng oras. Kasi, syempre, bibigyan mo ng sarili mo ng hierarchy. Ano yung importante? Parang training ba above family? Family ba above training? Or schoolwork above all of it? Yung schedule, tapos yung homework, pati projects. Yung mga ginagawa mo sa school, sa ginagawa mo sa iyong sports, kailangan may balance siya. Mahirap kuhanin yung tamang exact mix. Yan yung mahirap doon. Yung parang kung may competition ba that you've been training for a year, tapos may nangyari sa family, at hindi ka na mapupunta doon. Or kailangan ba maintindihan nila na importante na para sa'yo. Yung mga ganun, yung mga dilemma, gusto ko lang para sa akin. Mas importante yung mag-e-exercise. Kasi hindi ka mananalo kung hindi ka nag-training. Yun yung palagi kong sinasabi sa mga teammates ko. Importante sana na alam ng mga kaklase mo, yung mga lalo na kung group projects, alam ng kaklase mo na you're an athlete. So, as an athlete, I have to devote time to training. So if we have meetings, for example, 4 to 6, but I have training 4 to 6, they have to understand that I'm playing to win for the school. So there will be times that I have to disappear from the group project. But you are still a student before you are an athlete. So the thing is, importante na nag-aaral ka pa rin, lalo na nakikinig ka at hindi ka natutulog sa klase. Kasi atleta, training, mapapagod, inaantok during class. Ganun talaga kailangan nag-aaral ka pa rin kasi hindi ka pumapasa sa maraming teams sa basketball, sa football, hindi ka pumapasa. Habol, dehado kung dehado para saan pag magaganas mo kung titiklop ka lang matalo kung matalo huwag ka sanang magkakamali subuko na lang. Kasi mahirap talaga na pagsabayin yung dalawa. Discipline talaga. Ako pinili ko na maging estudyante. So hindi ako tumuloy. Aral lang ako ng mabuti. Get high grades.